Samantala, 20 biktima ng landslide na nare-recover sa Catbalogan City sa Samar. Patuloy rin ang search operation sa 3 pang nawawala. Mula sa Catbalogan City, Samar, may ulat on the spot si Jay Sabale. Jay. Rafi, sa huling talaan ng lokal na pamahalaan ng Catbalogan City, nasa 20 labi na nga ang kanilang nare-recover habang 8 naman ang sa ngayon nagpapagaling sa may ospital habang 3 naman ang patuloy na pinaghahanap. Ingay ng retrieval operations at hindi mga puputok ang mas maririnig sa landslide area sa Barangay Mercedes ng Catbalogan, Samar. Si Leslie Cablao nakaligtas sa trahedya pero hindi sa sakit ng pangungulila. Nadaganan ako ng mga pato. Kaso di na ba ako wala na akong malay sa paglabas namin. Di na namin nakikita si mama. Wala na. May-miss namin mama namin. At marami pa silang sasalubong sa bagong taon na wala na sa piling ang ilang mahal sa buhay. Parang anak ko na rin yun. Ay malambing yun na bata. Nga lang siguro sa sobrang puyat na sa practice nila, doon na lang nakitulog, hindi na umuwi dito. Masayahin siya, nagpapatawa siya sa amin, yun ang namimiss sa kanya. Sa Alcantara, Cebu naman, bahang may kasamang putik ang kailangang malagpasan ng mga taga-barangay poblasyon ngayong bagong taon. Kasama ito sa Siam na na-isolate na barangay dahil sa hirap na madaan ng kalsada. Gumamit na ng lubid ng mga residente para di matangay ng rumaragas ang baha. Bukod sa mga bahay, nalubog din sa baha ang ilang sasakyan at iba pang ari-arian. Sa probinsya ng Aklan naman, sa pilitan na ring inilikas ang ilang taga-Kalibo. Pinangangambahan kasing umapaw ang isang ilog. Alas 9 ng umaga ng muling tinuloy ng mga rescuers ang kanilang ginagawang recovery efforts dito nga sa nangyaring trahedya rito. Ang sabi nga nila, kung meron daw sanang mag-ooperate ng mga heavy equipment na naririto, mas mapapadali ang ginagawa nilang retrieval operations sa araw na ito. At umaasa nga sila na makukuha na ang 3 pang nawawala. At yan muna latest mula dito sa Catbalogan City. Balik sa Rafi. Jay, meron ba kayong impormasyon kung naabisuhan yung mga residente dyan na lumikas dahil nga sa posibleng banta ng landslide dahil sa mga pag-ulang dalo ng bagyo? Rafi, dahil nga nangyari na ito sa parehong lugar noong 1960 kung saan may nasawi na isang buong pamilya, matagal nang sinasabihan yung mga tiga rito na danger zone ito at wag nang manirahan dito. At muli, nung parating itong bagyong Senyang, nagpasabi naman sila sa barangay, nasabihan ng mga residente na magsialis na sana, ngunit katulad na nangyayari naman palagi, no, ang sinasabi nila wala silang pupuntahan at wala naman silang bahay sa ibang lugar. Rafi? At Jay, walang ipinatupad na forced evacuation dahil hindi naman ganun kalakas yung bagyo. Ganun ba nangyari kahit hindi lumikas yung mga residente dyan, Jay? Okay, ang inasahan kasi nila talaga dito na kailangan i-evacuate yung ibang lugar na susceptible dito sa mataas na tubig. Ito yung mga barangay sa tabi ng ilog. So yun yung napagtuunan ng pansin agad at napa-force evacuation. At ito naman mga tiga rito, nasabihan naman daw, ngunit hindi nga sila nagawan ng force evacuation. Rafi? Okay, maraming salamat. Jay Sabale.